Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. So, kumusta po ang bawat isa? Narito na naman po tayo sa ating morning devotion. So, ang ating devotion po for this morning ay binamagatan po nating Seasons of Life. At syempre, alam nyo na, pag sinabing season, sa Ecclesiastes yan, Ecclesiastes chapter 3, ang kunin lang po natin is yung verse 1 at verse 4. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. So verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Amen. So sabi po ng writer dito sa ating Our Daily Bread, when I was a pastor, I served many women who were moms. I called them in the hospital and rejoiced with them for their precious babies who had come into the world. I counseled with anxious mothers and tried to assure them that God was watching over their rebellious teenagers. I stood with mothers at the bedside of injured or ill children and felt their pain, and I cried with them in their grief when their son or daughter died. Ang writer po ay isang pastor at marami na siyang nakitang mga moments or seasons sa buhay ng mga nanay, ng mga mothers. So, may mga time, syempre, nung pinanganak ang anak nila, overjoyed ang mga mother, Hindi na lagi natin narinig, sulit daw ang pagod na pagka nakita na nila yung baby nila. And then, pagka, mga teenager na, mga pasaway na, marunong na sumagot, so ando naman yung stress ng mga nanay na hindi makatulog hanggat di umuwi. At syempre, pag may sakit ang mga anak nila, andun yung kung pwede lang sila na lang yung aako ng pain na nararamdaman ng mga anak nila, At syempre, wala nang masasakit pa yung makita mo na mamatay yung anak mo, or mawala. Ang lagi kong naririnig sa mga palabas na dapat daw anak ang naglilibing sa magulang, hindi magulang ang naglilibing sa anak, So napakasakit yun sa part ng mga magulang, lalo na ng ina, na sila yung kumbaga nagsilang, nagpakahirap na madala yung bata dito sa mundo, tapos ay mawawala lang ng ganun, Ang ginawa niya pong example dito ay si Mary, the mother of Jesus, So sabi, Mary, the mother of Jesus, also experienced times of joy and sorrow. So unang-una po yung yung tawag dyan, syempre nung ikakasal na siya, engaged na siya, Tapos biglang parang nagulantang sila, sasabihin sa kanya na mabubuntis siya, nang hindi pa sila nagsisiping ni Joseph. So yung mga ganun, mga shocking na and then yung malapit na siyang mga anak, andun na naman yung hirap na, di ba naghahanap sila nun sa Bethlehem ng tutuluyan na guest house, pero wala silang makuha kasi punuan lahat. So saan siya nanganak? Sa Sabsaban, doon naman sa panganak na niya, so what joy she must have felt when the Christ child was born. So sa Luke chapter 2, 7 po natin ito mababasa. Ang sabi po dito, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So syempre, sino ba namang nanay hindi magagalak pag naipanganak na yung anak nila. And what excitement when the shepherds and later the wise men came to worship him. So mababasa naman po natin, mahaba po ito kaya hindi ko na po babasahin, sa Luke chapter 2 verses 8 to 20 at sa Matthew chapter 2 verses 1 to 12. So, and what uneasiness she must have felt when Simeon prophesied that a sword would pierce her soul. So mabasa naman po natin yan sa Luke chapter 2 verse 35. Actually, 34 to 35 basahin natin. Ito nung dinala nila sa templo si Jesus Christ, Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed. And the sword will pierce your own soul too. So yun yung sa pagkasabi ni Simeon sa kanya, So syempre andun yung anxiety niya kung ano yung mangyayari. Na bakit sinabi na na mapipierce yung kanyang soul, And what heart-wrenching grief as Mary watched her son dying on the cross. So mababasa naman po natin yun sa John chapter 19 verses 25 to 30. So ito po yung time na malapit nang mamatay ang Panginoong Hesus, at yung si Mary nga po andun sa paanan ng krus, At dito sa time na to, inihabilin siya ng Panginoong Hesus kay Apostle John. So siyempre sa part ng isang nanay, napakasakit yung nakita mo yung anak mo na pinapahirapan, tapos unti-unting namamatay, pero wala siyang magawa, yung mga ganun ba.
But her season of being a mother didn't end with a terrible sin. She rejoiced that he rose from the grave. So, no, syempre, nung nalaman niya na nabuhay na muli ang Panginoong Jesus, andun din yung kanyang kagalakan, yung kanyang celebration, ano po. So, though hindi po natin wino-worship si Mary, we can derive strength from her testimony, ano po, kung paano siyang naging faithful sa lahat ng seasons ng kanyang buhay. Ano po, mula nga po dun sa nabanggit natin kanina, dun sa engagement niya na kung tutuusin parang nasira yung yung kasal nila kasi nabuntis siya ng out of wedlock. Kaya alam naman natin nung panahon na yun, talagang nakakatakot pag nabuntis ka nang hindi ka pa kasal. Ano po? So napaka stricto ng tradition nila noon. So syempre andun yung fear at anxiety, tapos yung hirap nila nung pumunta sila ng Bethlehem. Tapos nung pinanganak si Jesus Christ, andun na naman yung katuwaan nila. Tapos nung minarinig siyang, nung pumunta yung mga nag-worship kay Jesus Christ, ano po, yung mga shepherd, yung mga wise men, syempre, nagagalak sila. And then, nag-prophesy si Simeon na, a sword would pierce her soul. So, ando na naman yung anxiety niya na ano kayang mangyayari in the future sa anak ko. Paano nasabi na, na parang tutusukin daw ng sword ang kanyang kaluluwa, ano po. And yung pinaka-ultimate na sakit na naramdaman niya nung namatay si Jesus Christ sa cross. At syempre, yung pinakamasayang time naman nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. Ano po? So makikita natin, sa dinami-dami ng pinagdaanan ni Mary, ano po, she remained faithful dun sa purpose na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ano po? Sabi po dito, mothers, and all of us for that matter, experience many great joys and intense sorrows. But when we submit our lives to the Lord, every season of life can serve His eternal purpose. Amen. So, yung nanay daw po, or lahat nga po tayo, ito applicable po sa atin lahat, marami tayong pinagdadaanan ng mga highs and lows sa ating buhay. Mga time na tayo ay masaya, nagsiselebrate, may mga time na tayo ay sobrang nalulungkot, nag-aalala. Pero ayun nga, katulad nga ng nangyari kay Mary, pag ipinaubaya natin sa Diyos ang ating buhay, ano pa mang season ng ating buhay, will serve or can serve His eternal purpose. Ano po? Yung na-prophesy, nung sinabihan po si Mary na mabubuntis siya, ano po yun kasagutan sa, yung prophecy na-prophesy na po yun na a virgin will give birth to Christ. Ano po? Maging yung sa yung hirap nila ng pag-aanak niya sa Bethlehem, naka-prophesy din po yun. So lahat po na nangyari sa buhay niya may purpose. Tinawag siya ng Diyos para sa ganun talagang ministry. Siya yung maging nanay, magluwal at magpalaki sa ating Panginoong Jesus. So sa atin din po, naman ang season sa ating buhay, ito man ay masaya, ito man ay malungkot. Pagka nagpasakop tayo sa Panginoon, it can serve His purpose. Ano kaya ang nangyari kung in case hindi nagsabit si Mary? Doon matutupad pa rin naman yung kalooban ng Diyos. Hindi naman nagkukulang ng kapangyarihan ang Diyos para hindi gumamit ng ibang tao. Pero si Mary, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Maranasan niya kaya yung ganitong napakalaking blessing? Maranasan niya kaya yung honor na matawag siya na mother ng ating Panginoong Hesukristo? So sa atin din pong mga buhay, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, pag tayo ay tinatawag ng Panginoon for a specific purpose, kahit na mahirap, kahit na sorrowful, magsubmit po tayo sa ating Panginoon to serve His purpose. At in the end, makita natin yung rejoicing, yung parang end result yung ating titignan, na pagdating natin sa langit, ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon, well done, my good and faithful servant. So yung parang ultimate na reward na pwede nating marinig, nung sabihin ng ating Panginoon, well done. At ang masarap po doon, sa lahat ng season ng ating buhay, malungkot man o masaya, nandun man tayo sa pinakamababa or pinakamataas na season ng ating buhay, kasama po natin ang Diyos. Summer, winter, spring, and fall, kasama natin ang Diyos. Hindi siya pag summer at spring, tapos pawala na siya pag fall at nag-disappear na siya ng winter. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. Sa lahat ng season ng ating buhay,
kasama natin ang Diyos. And yung mga seasons po natin na winter or fall, kumbaga, yung mga malalamig at malungkot na season ng ating buhay, pagka ipinaubaya po natin sa Panginoon, it could be a great testimony someday, ano po. Pag tayo ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, kung ano man yung pinagdadaanan natin, it could be a great testimony. Kaya nga, kaya nga sabi po dito, pag nagpasakop tayo sa Panginoon, it can serve His eternal purpose, ano po. So, rest assured po na ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, tayo man ay masaya, malungkot, tayo man ay namimighati o nagsiselebrate, tayo man ay nahihirapan o nakakaranas ng kaginhawaan sa buhay, kasama po natin ang Diyos. At lahat po ng season ng ating buhay na yan, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ano po, hindi niya tayo iiwan. At yung pong mga nararanasan natin ngayon, be it sorrow or joy, gawin po nating patutuo sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ano po, ang purpose po natin bilang mga anak ng Diyos, ano po, is to glorify God, ano po, maglingkod sa ating Diyos, sundin yung kanyang kalooban. So, let us glorify God with each season of our lives, ano po. Meron po akong nabasa noon ng quotes na parang, it's something, ang sinasabi niya is parang if you quit during the winter, you will miss the hope of the spring and the joy of summer, parang ganun. So, pag tayo nga po ay pag tayo ay tumigil doon sa lowest part ng ating buhay, nag-quit na tayo, hindi natin makukuha yung reward ng spring at summer season sa ating buhay, ano po. So let us cling to the Lord, ano po, sa mga ganong pagkakataon. Sa ating mga winter moments, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon at panghawakan natin yung pangako niya na darating ang spring or tagsibol at yung summer, ano po. So, nawa mga kapatid ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang season sa ating buhay, patuloy po tayo magpagamit sa Panginoon to serve His purpose. Just like Mary, the mother of Jesus, ano po. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa inyong mga salita. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami na naman po ay naka-receive ng encouragement, Panginoon, from your words, O Lord. Help us, Panginoon, to be strong sa lahat ng seasons ng aming buhay. To cry with you during the fall and winter, Panginoon, and to rejoice with you during spring and summer, O Lord. Nawa, Panginoon, lahat ng seasons ng aming buhay ay magamit, Panginoon, to glorify your name. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa according to your calling, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon, na hindi niyo kami iniiwan sa lahat ng seasons ng ating buhay at sa lahat ng pangako niyo, Panginoon, na hindi niyo kami pababayaan. Patuloy ka po namin pinupuri at dinadakila in Jesus' name. Amen. Ayun, so maraming salamat po mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. Saan man tayo naroon, sa ating mga tahanan man, sa school, sa trabaho. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. God bless po.